Hello guys, sa mga nagtatanong sa akin paano pumunta ng Siquijor, tara samahan niyo ako. Umalis kami ng bahay 1 a.m. kasi 165 kilometers ang biyahe from Hinigaran to Dumaguete Port. Bali 3 hours ang biyahe pag private yung sasakyan at nasa 4 to 5 hours naman pag nag-commute. 4 a.m. na nung dumating kami ng Dumaguete. Bali 4 hours din yung biyahe kasama na yung mga stopover namin guys. Pag nag-commute, dito lang din yung baba nyo sa Dumaguete Port. Pagdating namin, naglakad-lakad muna kami dito sa boulevard habang inaayos ng kasama namin ang aming biyahe papuntang Siquijor. Hindi pala namin guys dinala yung mga sasakyan kasi full book na daw yung pang alas 7 na biyahe at ang susunod na schedule ay 2 p.m. na daw. Kailangan pala mag-book 1 to 2 days prior sa schedule ng biyahe. So ang ginawa namin, iniwan na lang namin yung mga sasakyan sa labas ng port at nagbayad kami ng 200 pesos per car for 24 hours na yun. Safe naman dun guys, mayroong mga bakod yung mga parking lot at ang may mga nagbabantay na din. Kumuha na kami ng ticket, bali 304 pesos each at first trip ang nakuha namin guys, 6 a.m. yung alis ng barko. At ito na guys yung sasakyan natin. Bali 45 minutes yung biyahe from Dumaguete Port to Siquijor Port. Ayan guys, nakikita na natin yung port ng Siquijor. At pagbaba namin dyan, dumiretso na kami kay kuya. Yung mapagtatanungan namin kung saan kami pwede mag-rent ng van. At salamat naman, wala pang 30 minutes, dumating na si kuya driver. Bali 3,500 yung rent ng van guys. At hindi namin akalain na paglabas namin dito, may makakita pala kaming mga kapitbahay namin. Sila yan guys, oh. Syempre, bago kami naglibot, dinaanan muna namin ang yung pinakasikat na Siquijor signage dito. Nagpa-picture muna kami guys. Pagkatapos, pumunta na kami sa unang destination namin. At ito yung isa sa pinakasikat daw na beach dito sa Siquijor. At ito yung Paliton Beach guys. Habang nasa biyahe kami, kwento ng kwento si kuya sa amin. Kunikwento niya sa amin yung mga sikat na pasyalan dito sa Siquijor. At syempre guys, hindi talaga nawawala yung mga kwento tungkol sa aswang, kulam at kung ano-ano pa. At habang nagkikwento si kuya, nagtatawanan kami at nagtatakutan na rin kami sa isa't isa. Sabi ni kuya, low to zero crime rate daw yung Siquijor. At napansin ko nga din guys na halos lahat ng bahay dito walang bakod. Ang bait talaga ni kuya, ang dami niyang kwento, hindi tuloy namin namalayan kung anong oras na. At malapit na tayo guys. Ito na yung first destination natin, yung Paliton Beach. Lahat ng activities dito guys, pwede nyong matry. Nandito yung human drone. 50 pesos lang yung babayaran nyo. Ayan guys. At pag nagpa-picture kayo dun sa Siquijor na sandcastle, magbabayad lang kayo ng 25 pesos. Ang linaw ng tubig guys at ang puti ng kanilang buhangin. Ang ganda talaga dito. Dito na kami nag-breakfast at pagkatapos mag-breakfast, nag-swimming na rin kami. Sobrang init niyan guys, pero hindi talaga namin pinansin yung panahon. Talagang nag-enjoy kami kaka-swimming dito. At pagkatapos namin dito sa Paliton Beach, dumiretso na kami sa pinakasikat na Old Enchanted Balete Tree, kung saan dito natin matatry yung fish spa.
At ang third destination natin guys ay ang Hapitanan. Dito matatry nyo yung famous na broom shot. Ito guys, mga kasama ko, bali 17 kaming lahat. Ang saya-saya talaga ng trip na to. At ito guys, yung pamangkin kong si Edri napagod kaka-swimming at si tatay medyo pagod na din. At syempre, hindi nawawala yung mga souvenirs, yung mga voodoo doll na souvenirs nila dito. Ito yung sinasabi ko sa inyong broom shot guys. Then after nyan, pumunta na kami ng Cambugahay Falls. Ang sabi ni Kuya Driver, ito daw yung pinakasikat dito kasi nga, ang daming turistang pumupunta. Pero bago nyo makita yung napakagandang view sa baba guys, kailangan nyo muna tawirin tong 153 steps ata. Hindi na ako sure guys, medyo nakalimutan ko na. Medyo malapit na tayo guys, worth it din yung pagod kasi pag nadating mo na yung baba guys, makikita natin kung gaano talaga kaganda yung sinasabi nilang falls dito. At syempre, hindi natin pwedeng hindi itry ang mga activities dito. Dito guys, magbabayad ka lang ng 200 pesos para dun sa drone shot at pagkatapos nun, para sa balsa na sasakyan natin papunta dun sa falls. Pasensya na kayo sa Tagalog ko guys kasi hindi naman talaga ako pure Tagalog. Tinatry ko lang talaga kasi nga yung father side ko, halos lahat ng mga relatives niya Tagalog, so I tried to speak kasi para makakaintindi rin naman sila. Pagkatapos namin dito guys, pumunta na kami doon sa kung saan kami matutulog. Ito yung homestay guys na ni-reserve ng kasama namin. Kung gusto nyo guys, pwede namin ibigay sa inyo ang number ng may-ari para naman pag pumunta kayo dito, dito na rin kayo mag-stay kasi nga mura lang talaga yung rate nila dito. Ito yung Anel's Homestay. Yung rate nila dito guys, sa isang room, bali good for 6 person, nasa 1,900 at yung isang room na kinuha namin na good for 8 persons ay nasa 2,400. Pwede na kayo magluto dyan guys. At ito kami, nagpapasalamat kami kay Lord sa buong araw na proteksyon niya sa amin at sa mga biyayang binigay niya. 3 AM guys, kising na kaming lahat kasi nga susunduin ulit kami ni Kuya dun sa homestay para maabutan namin yung 6 AM na trip pabalik ng Dumaguete. Eto guys, this time nag-aantay na kami ng aming barkong masasakyan at 200 pesos yung pamasahe bawat isa. Ang linis ng port nila guys at saka konti lang yung tao dito. At ito na yung sasakyan namin guys. Salamat ulit sa panunood. Sana nagustuhan nyo tong vlog ko at sana makatulong sa inyo pag pumunta kayong Siquijor. Hanggang sa muli guys. Paalam! Sana guys makatulong tong vlog ko kung paano pumunta ng Siquijor. Salamat sa panunood nyo!